Dahil spring season na ngayon dito sa Japan. Kaya naman si Hapon nagiyang mamasyal at titingin daw kami ng maraming sakura. Hindi ko alam na nakakapagod pala yung pupuntahan namin. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap namin ng isang araw. Dahil di upo ngayon ng asawa ko. Kaya nagiya siyang mamasyal. Ito nga po kami nagpunta. Located lang po sa Akashina. Dahil spring season na ngayon dito sa Japan. Kaya sabi ni Hapon ay titingin daw kami ng maraming sakura. Yung dalawa naman ni Kenshin sobrang excited at tuwang-tuwa. Pero hindi ko akalain na ganito pala yung pupuntahan namin nakakapagod. Sakit ay saka kakapag na. Kakalakad namin dito sa bundok. Akala ko malapit na kami dun sa pupuntahan namin. Tanong ako dun sa mga bumababa kung puro ganito lang hanggang taas. Sabi nga ng pinagtanungan ko, puro ganito lang daw maglalakad kami hanggang sa pinakatuktok. Nakakapagod. Grabe naman tong inakyatan namin mga ante. Ang taas ng bundok na to. Nasa bundok na kami ng tralala. Makabanog. Pa namin nakakalahati yung inaakyatan namin, pero grabe na yung pagod ko. Ito nga palang pinuntahan namin ay para po ito sa mga taong mahilig mag-hiking. Kaya pala yung mga nakakasabayan namin may mga daladalang bag. Tapos meron din silang daladalang parang tungkod. Dito napatigil ako dahil napakaganda ng view. Para sa mga mahilig mag-hiking, bagay na bagay itong lugar na to para sa inyo. Nakakapagod. Sabi ko kay Kenshin bumalik na kami kaso ayaw niya. Gusto pa niya pumunta doon sa pinakatuktok. Pagod na ako mga auntie. Ang haba na ng nilakad namin. Ang layo na. Tignan nyo naman. Si uncle yung Hapon na nakasunod na siya sa amin. Ay, pagod na yan si Papa. Si Kyotsuki-te, Yukkuri. Pawis na ako. Ang layo naman ako rin ani. Zoto yama dyan. Mo iko modoro. Ang layo ng nilakad namin. Kaisin mo give up mo. Pagod na si Hapon. Si Kenshin hindi pa napapagod. Di siya? Ang layo na ng nalakad namin. Sobrang taas na nito. Dahil napagod na kami sa kakaakyat, buti na lang merong upuan dito, kaya nagpahinga muna kami. Kaming dalawa ng asawa ko, pagod na. Samantalang si Kenshin mga auntie parang hindi napapagod. Napakadaming energy. Ang gusto nga ng anak ko, ay umakyat daw kami dun sa pinakatuktok. Kaso nga lang kaming dalawa na uncle yung Hapon ay nag-give up na. Makabanog talaga auntie. Napaganda pa naman ng suot ko. Hindi ko akalain na mag-hiking kami. Kaya naman pala kapag meron ako nakakasalubong, titignan nila yung suot ko. Akala ko pa nga nagagadan sila sa akin mga auntie. Babalik na kami. Late ko na nga pong naisip. Hindi pala bagay yung suot ko dito sa pinuntahan namin. Pero okay lang, at least na-experience namin. Kaya sa susunod, kapag nagpunta ulit kami dito, nakasuot na ako ng pang-hiking. Pagkatapos nga pala namin magpahinga kanina, hindi na namin pinuntahan yung pinakataas. Babalik na kami at baba ng bundok. Pagod na si Hapon. Pagod na yung asawa ko. Ito nga po yung pinakadelikado. Kailangan kapag bababa ay dahan-dahan lang. May posibilidad kasi na pwede kang madulas o mahulog. Ito na nga po sa wakas pagkatapos ng siyam-siyam na paglalakad, ay nakabalik na kami dito sa baba. Pagbaba namin ng bundok, si Kenshin gusto ka agad mag-toilet. Grabe mga auntie, nakakapagod. Haggard na si auntie. So ayan mga auntie, nakaalis na kami. Maghahanap kami ng bagong pupuntahan. Eto, pagkatapos ulit ng ilang minutong biyahe, nagpunta naman kami dito sa ibang lugar na mayroong sakura. Nung una, ganito na lang sana ang pinuntahan namin para hindi na kami napagod sa kakaakyat. Alam niyo po kapag namulaklak na ang cherry blossom, matagal lang po yan ng mga 2 linggo. Kapag ganitong season ng sakura, mas maganda sana na hindi malakas yung hangin para hindi natatanggal yung petals. May nabasa nga pala ako sa comment section. Nagtanong siya kung totoo ba daw na bawal hawakan ang sakura. Sa mga Hapon, manners po kasi yan mga auntie. Hindi lang po yan pagdating sa kultura. Pinapahalagahan nila ang kalikasan. Ay paniniwala din ang mga Hapon na ang cherry blossom ay nagsisimbolo ng bagong simula, pag-asa at kagandahan ng buhay. Kaya naman paalala ko lang po sa mga magsasakura viewing, pwede nyong videohan, picturean, pero wag nyong hahawakan o yuyugyugin. Yan pala yung napuntahan namin kanina mga auntie, yung inakyat namin. Nasa kalahati lang kami. Hindi namin kinaya dun sa pinakataas. Bali, saglit nga lang pala kami dun sa pinuntahan namin kanina. Siguro wala pang 15 minutes ay umalis na din kami kaagad. Tapos nagpunta kami dito sa bilihan ng ice cream. Dahil napagod kami kanina, kaya heto, kakain kami ng ice cream. Saktong-sakto na napakainit din ang panahon ngayon. Para hindi kami mag-agawan, sabi ko kay Hapon, tagi-isa kami ng bibilihin niya. Parehas nga rin pala kami ng asawa ko ng flavors na pinili. Dito na rin namin kinain sa may parking.
Papa, oishi? お前と同じだよ。いちごの一番美味しいとこだ。いいよ、じゃあ全部。 Bueno. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, dumaan muna kami dito sa may 7-Eleven. May nakita nga pala kami ditong gilingan ng palay. Kaya kumuha kami ng pids. Kinuha namin na ilalagay ko dun sa aking mini garden. Tapos yung iba ilalagay ko dun sa gagawin kong skimono. Ito na nga po bago kami umuwi ng bahay. Sabi ko sa asawa ko, ay dumaan muna kami dito sa Watahan. Ito nga po ay gusto ko mga auntie, bibili ulit tayo ng mga halaman at gulay. Alam nyo naman kapag trentahin na, ito na yung kinakahiligan natin. Ang pagtatanim at pag-harvest ng gulay. Bumili nga rin pala ako ng patatas na naitanim ko na kahapon. Pagkatapos namin magbayad sa counter, nagbiyahe na kami pauwi ng bahay. Ito na nga po mga auntie, agad ko na pong tinanim. Ito mga nabili kong halaman. Dito sa aking mini garden, marami na po ako dito na itanim na gulay. Excited na ako mag-harvest. Kahit ilang buwan pa yung hihintayin. Pagkatapos ko magtanim ng mga bulaklak, nagdamo muna ako dito ng konti. Para hindi ako masyadong mapagod, ay inuunti-unti ko lang po yung paglilinis. Narigato na ante, baka mapwera sa ato'y bagi. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... bye bye. I love you. Dadam, dadam,